1990. At syempre maganda at masayang buhay-buhay Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao. Ganun din sa buong mundo na nakikinig po sa Radyo Inquirer 990 sa inyong AM bands. Sa aming streaming media na nakikita po kami sa ating mga websites, radioinquirer.net, ganun din sa inquirer.net, at sa ating mobile application sa inyong mga cellphone. Napapanood tayo riyan sa iOS o kaya kung kayo naka-iPhone o kaya naka-Android. Kumuha lamang po ng ating mobile app Radio Inquirer at mapapanood ninyo ating mga broadcast at ang breaking news. Napapanood din tayo sa digital terrestrial television, yung mga may digiboxes, mahiwagang black box, o kaya ABS-CBN Plus, o kaya RCA, o kaya ay Godon boxes. I-scan lamang yan. Dito po ang Inquirer sa Beam Television. Kami po ang Radyo Inquirer 990. Himpilan ng balanseng pagbabalita, walang takot na pamamahayag. We are a nation of inquirers. Ako po si Jake Maderazo. At syempre sa kanan po ni Miss Arlene de la Cruz, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa. Ito po inyong programang Banner Story. Radyo Inquirer 990. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Arlene de la Cruz, Jake Maderazo. Banner Story. Banner Story. At syempre mga kababayan, narito na po mga pangunahin at mainit na headlines mula po sa Radyo Inquirer News Desk sa mga sandaling ito, sa panulat po ni Miss Donabel Dominguez Cargullo. Banner Story. 8 drug suspects patay sa nakalipas na magdamag. 2 sa mga nasawi mula sa Maynila sa bahagi ng Parola Compound at sa Balutondo, Maynila na kapwa inihinalang pusher. 1 sa Western Bicutan, Taguig. 1 sa Barangay Tanyong, Marikina. 1 sa Caloocan City. 1 dating pulis sa Napocor Village sa Quezon City. 1 sa San Miguel, Pasig at 1 sa Balanga, Bataan. Banner Story. Dagdag sahod para sa mga sundalo at pulis, hindi napaglaanan sa panukalang budget para sa 2017. Banner Story. Hindi kasama sa 3.35 trillion na national budget para sa 2017 na pangakong dagdag sahod para sa mga sundalo at pulis ng Duterte administration. Ayon kay Budget Secretary Benjamin Diokno, walang nailaang pondo para gawing doble ang sahod ng mga tauhan ng AFP at PNP. Ang pagdoble sa sahod ng mga pulis at sundalo ilang ulit pinangako ni Duterte kahit noong panahon pa lamang ng kampanya. Banner Story. Sa ibayong dagat, truck inararo ang mga turistang dumadalo sa Bastille Day celebration sa Nice, France. Hindi bababa sa 30 patay, marami pa ang sugatan. Banner Story. Isang truck ang umararo sa mga turista habang sila'y masayang nanonood sa fireworks display sa pagdiriwang ng Bastille Day sa Nice, France. Sa mga larawan na pinost sa social media ng mga netizens, makikitang marami nakabulagta sa kalsada matapos ang insidente. Sa ulat ng French TV channel ng BMF TV, nasa 30 na ang naitalang nasawi. Tuturing din ang lokal na pamahalaan ng Nice na isang uri ng pag-atake ang naganap. Banner Story. Patay sa bagyong Nepartak sa China, 69 na. Banner Story. Nag-iwan ng 69 na nasawi sa China ang Super Typhoon Nepartak kahapon. Umabot na sa mahigit 250,000 ang inilikas at nasa mahigit 8,000 ang nawasak na bahay. Ang mga nasawing tao ay pawang mula sa Fujian Province kung saan tumama ang bagyo na mayroon pang naitala na 6 na nawawala. Banner Story. Yan po ating mga breaking news mula po sa Radyo Inquirer News Desk sa panulat po ni Miss Donabel Dominguez Cargullo. Balanseng pagbabalita, walang takot, walang mamahayag. Radyo Inquirer 990.
Sa iba pang mga bagong-bagong balita, mga kababayan, habang sinusundan natin yung balita po dyan sa France, eto po, 4 killed including an World Cup in overnight anti-drug operation sa Maynila, Quezon City, Pasig at Caloocan. Pero sa report po ni Donabel, 8 na ito. Kasama po yung isang taga-Balanga, Bataan. Nung isang araw, ilan ba? 14. Ha? Pero ngayon, 8. Arlene de la Cruz, Jake Madarazo, Banner Story. Banner Story. Ito po yung breaking news. Alam niyo, nagse-celebrate ng parang Independence Day. Ito mga Pranses dyan sa Nice, France. Mga kababayan, ng isang truck po ang nag-crash. Hindi malaman na kung ito isang terrorist attack, pero marami hong namatay. Ayon sa BMF TV, report several people dead after the truck crash into people celebrating in Nice, France. Karamihan daw po ay mga turista. Sabi mismo ng mayor, multiple people killed when truck runs into a crowd in Nice. Sa Amerika, ang bagong balita, mga kababayan, si Donald Trump ay nakapili na kanyang vice-presidente. Alam niyo naman doon, ang presidente po ipipili, presidential candidate pipili na kanyang vice president. Ang pinili po ni Donald Trump ay yung governor ng Indiana, si Indiana Governor Mike Pence. Mike Pence, P-E-N-C-E, parang 5 sentimos. Yan po ang kanyang running mate na kakalabanin si Hillary Clinton na hanggang ngayon ay wala pa rin hong vice-presidente. Ito pa rin yun, several killed after lorry drives into a crowd in Nice. At sa Pag-asa, mukhang mainit tayo ngayon sapagkat meron pong ridge of high pressure area na nandyan po sa eastern section of Luzon. Ibig sabihin ay maaraw tayo ngayon at hintayin ng mga abangan ng mga temperatures na nagtataasan dahil wala na yung ulan. Yan po mga headlines, mga kababayan, sa ating data screen ngayong umaga na ito. Samantala, punta naman natin ang radyo.inquirer.net. Ang ating radyo.inquirer.net, paki-full screen mo yan. Pangakong dobleng sahod sa PNP at Armed Forces of the Philippines, malabo pa next year. Suporta na ibang bansa sa arbitration decision hihingi ng Pilipinas. Tulong ni FBR sa South China Sea issue, hiniling ni Duterte. Ginawa yata siyang special envoy. Mga miyembro ng sindikato ng drug syndicates nagpapatayan na raw, sabi ni De La Rosa. Mga Marines isinalang na sa training para sa Bilibid Tour of Duty. Vice President Robredo sumagot na sa intriga. Aksidente ang kinamatay ng kanyang husband na si Jesse, yung pag-crash ng aeroplano. Gumawa ng campaign jingle ni Duterte, presidential advisor na si RJ Jacinto. DBP Land Bank merger ibabasura ng Duterte administration. Dating Senador Helena Benitez pumalo na sa edad na 102. Dating pulis patay sa pagpalagubuno sa mga kabaro nito sa Quezon City. At Mr. patay matapos pisakin ni Mrs. ang pagkalalaki nito. Ano nangyari? Pinisak ni Mrs. ang pagkalalaki. Arlene de la Cruz, Jake Madarazo, Banner Story. Banner Story. Yan po ang mga headlines ng radyo.inquirer.net. Headlines ng radyo.inquirer.net sa pangunguna po ni Miss Donabel Dominguez Cargullo, si Miss Arlene de la Cruz, Dan Macarana, si J. Dones, at saka si KB Ainley. Samantala, alamin natin ang detalye ng high pressure ridge na yan kay Alzar Aurelio. Nasa linya natin ng Pag-asa. Alzar, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga sa inyo lahat. Ridge ng high pressure area na nakakapekto sa eastern section Luzon at walang habagat. Kaya ang buong bansa ay makakaranas na may panahon dahil magkakaroon tayo ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. May mga pagulan tayong inaasahan at ito ay madalas sa hapon at gabi. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 25 hanggang 34 degrees Celsius. Ang ating Philippine Standard Time ay 6:18 ng umaga.
Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Alzar. ako po, Alzar D. Aurelio. Opo. Alzar Aurelio, so kumusta ang forecast temperature niyo mamaya kung mainit? Ay, aabot ng 34. So, mainit. 34 degrees. Ang init mamaya hapon, ano ha? Pero sabi mo, minsan kasi sa gabi umuulan eh. Ganun ba talaga ang weather natin? Opo, tagulan na. Tagulan talaga pag at walang habagat, so inaasahan sa hapon o gabi. Ayun, so ganun. So mag-aabang ang taong bayan ng thunderstorm advisory kung meron, bandang hapon at gabi. Opo. Pero sa ngayon, within 12 hours, meron bang formation ng thunderstorm kayo nakikita? Wala Metro pa Manila. sa ngayon po. For Metro Manila, wala. Wala pa sa ngayon po. Ay, okay. So sige, marami. Wala naman papalapit na bagyo, sir. Wala po tayo na bagyong Faraday. Okay, maraming salamat sa iyo, Alzar Aurelio ng Pag-asa. Magandang balita niya. So, itong weekend, maganda ho ang panahon, wag lang ho daw hapon at gabi. Medyo ulan. Pero hindi naman kalakasan. Pero kahit papano, maganda-gandang panahon. Ha? Arlene de la Cruz, Jake Madarazo, Banner Story. Banner Story. Palitan po ng dolyar sa piso. Uy, lumakas na naman ang piso ha. Nasa 47 pesos and 5 centavos. Kahapon po 47.20. Pero ngayon 47.05. Yan po ang palitan ng dolyar sa piso. Alas 6:20 ng umaga mga kababayan. Punta naman natin ang pahayagang libre. Ito po yung Rail newspaper. Ang natatanging rail newspaper po mga kababayan na pinamimigay dito po sa ating bansa, dyan sa LRT1, LRT2, MRT, dyan din sa Philippine National Railways. Ito po yung serbisyo ng Philippine Daily Inquirer. Ito po ang ating pahayagang libre. Naku, si Bato, may hawak na mga armas. Para kay PNP Chief Bato, mga sindikato o may gawa ng sunod-sunod na mga salvage. Yan ang sabi niya. At hawak-hawak po ni General Bato yung pong 2 baril sa 24th Association of Firearms and Ammunition Dealers of the Philippines sa arms show. Pinuntahan mo niya yan dyan sa SM Mega Mall, mga kababayan. So yan po. Para kay Bato, PNP Chief, mga sindikato o may gawa ng sunod-sunod na mga salvage. Pahayagang libre, the best things in life are libre. Good morning, Arlene Chito de la Vega. Ito naman po mga kababayan ng Inquirer Bandera, balita buena sa chika. Ito, napakalakas itong dyaryo na to sa Visayas at Mindanao. Grabe ito, ha? Pero sa Luzon, napakatindi rin. Lalo na sa Metro Manila, ha? Pagdating sa chika. So, Inquirer Bandera, balita buena sa chika. Good morning, Miss Donna Policar. Ito po ang kanilang headline. Binay, anak, tinuluyan ng ombudsman, sinampana ang patong-patong na kaso sa Sandigan Bayan. Ang problema, lahat available. 2 milyong pisong shabu na hukay. Yan daw po. Ex-cop na tulak, patay sa buy-bust operation. At sa mga showbiz na mga balita. Sabi raw ni Coco Martin ito, ha? Hindi Coco Pimentel, ha? Wala kaming malisya ni Maha sa isa't isa. Yan ang sabi niya. Aldab, pinalakpakan sa Iyam. Iyam, ano ba ito? 24 million daw agad ang kinita sa opening day. 24 million, grabe. Box office yun. Donita, ginawa ang lahat para masave ang pamilya, pero nabigo. Yan po mga kababayan, ang headlines ng Inquirer Bandera, balita buenas at chika. Good morning, Donna. Samantala, ito naman po ang Philippine Daily Inquirer. Balance News, Fearless Views. Good morning sa ating executive editor na si Joey Nolasco. Ang ating headline, mga kababayan, drug lords ordered hits
Alam nyo, meron din tayong digital edition ho niyan, mga kababayan, sa Inquirer.net. O ito, si Director General De La Rosa, kung yung una, puro baril ang hawak niya dun sa libre. Dito naman ang hawak niya ay shabu, ha? Na sinunog po kahapon, 1.77 billion. Bato says syndicates employing vigilantes. Yan ang sabi raw po, mga kababayan. Philippines seeks world support for court ruling. Tapos, US engages in quiet diplomacy. Ex-BP Binay faces trial over 2 billion pesos car park. Campaign jingle composer named Duterte advisor. Sorry, no PNP, AFP pay raise. Yan po ang front page story po ng Philippine Daily Inquirer. Ito naman po ang second front page. Ito, sabi naman ito, experts. Mula sa Jakarta po ito, expert warn of Abu Sayyaf ties with IS. Ito na pong Abu Sayyaf ay merong ugnayan sa ISIS. No secret meeting, just malicious post. Ito pong pakikita ni Comelec Chair Andres Bautista at si Vice President Leni Robredo. Yan po, mga kababayan, ang front page po ng Philippine Daily Inquirer at second front page. Ang Inquirer Business naman, good morning Raul Marcelo at saka si Cory Narisma. Ang Inquirer Business, mga kababayan, ito, administration, junks, DBP Land Bank merger. Yan ang sabi niya. Administration junks, DBP, Development Bank of the Philippines at saka Land Bank. Dominguez thumbs down rationale for union. Oo nga naman, di ba? Ito po yung nagkaroon ng executive order ang dating administrasyon at ipinipilit po itong issue na ito. Pero bakit nga naman pagsasamahin? Iba naman ang intensyon nitong DBP sa Land Bank of the Philippines. Ito pa isa, mga kababayan, Lind Philippines in 1.3 billion upgrade of Pampanga plant. Ano pa itong Lind Corporation na ito? Tingnan nga natin. Ito yung gas company. At syempre, basahin nyo po, mga kababayan, itong ating BizBuzz sa Philippine Daily Inquirer. Ang daming kwentong magaganda rin. Inuulit ko, ang palitan po ng dolyar ay 47 pesos and 50 centavos. 47 pesos and 50 centavos. Arlene de la Cruz, Jake Madarazo, Banner Story. Banner Story. Okay, nagpapasalamat pala tayo sa HDI Adventure, sa kaibigan natin si Darmo Castillo, ha? Sapagkat nakita ho natin yung ating mga billboards, no, ha? Yung ating billboards, meron tayong 6 dyan sa may EDSA. Meron tayong 6 dyan sa may EDSA, sa may Trinoma. Kung kayo po'y papunta ng SM, makikita nyo po yung billboards namin sa bandang kanan, ha? At bukod doon dyan, meron pa rin tayo sa Commonwealth Avenue. May nakita tayo rin sa may tapat ng Diliman Preparatory School. At isa pa rin doon malapit sa may malapit sa NCBA. At meron pa ako isang nakita doon sa may Precious Gem Academy sa may bandang Novaliches. So bali 3 yung nakita ko natin na bago. Arlene de la Cruz, Jake Madarazo, Banner Story. Bukod doon dyan, meron din tayong isa dito sa may Globe Asiatic. Sa may EDSA, sa may Globe Asiatic. Yung building dyan sa may bandang Bonnie Avenue. Meron din tayong nakita na isa ron. Sasabihin na naman na iba, dami nating pera, no? Arlene de la Cruz, Jake Madarazo, Banner Story. Banner Story. Ang sabi nga ho nito mga staff ko rito sikat na raw itong mga taga-radyo Inquirer dahil tinitingala na sila. Sabi nga, buti na lang walang lubid. Kasi kung may lubid Arlene de la Cruz, kokobero na kayo. Anyway, ang mensahe lang po niya, kami po ay napaparoon na sa telebisyon bukod sa pagiging radyo.
Tayo rin po ay napapanood sa mobile application at meron po tayong news website. Yan po ang pagbabagong naalala nyo, naglagay tayo ng billboard. Abangan ng pagbabago, yan na po ang pagbabago namin. And sa magpapakontest pala tayo, marami tayong mga billboard. Magpa-selfie sa Radyo Inquirer billboard at manalo ng kuyito, manalo rin ng t-shirt, makamamigay tayo ng t-shirt at saka ng cash o load. In the meantime, alamin natin ang kalagayan ng kalye, ang EDSA, para sa mga palabas ng bahay nila o kayo nakamonitor kung saan iiwas. Nasa linya natin si Nico Velasquez ng MMDA. Nico, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po sa inyo, Sir Jake, at lalong-lalo na po sa ating mga tagapakinig ng Radyo Inquirer. Magandang umaga po sa inyo lahat. Hatid ko po ngayon ang ulat trapiko sa mga oras na ito. Simulan po natin baybayin itong EDSA southbound, kung saan asahan natin na mabagal na ang usad ng daloy ng traffic dyan sa area ng Timog Avenue hanggang makarating tayo ng Aurora Boulevard. After naman yan, gaganda ang usad ng daloy ng trapiko, ngunit pagdating ho natin sa may Santolan hanggang makarating tayo ng Ortigas Flyover, magkakaroon ulit tayo ng pagbabagal. Pagkaraan naman yan, masusundan ang pagbagal ng traffic dyan po sa may area ng Shaw Boulevard hanggang makarating tayo ng Bonnie Avenue. At after naman yan, magiging maganda ang usad ng daloy ng traffic patungo ho ng southbound. Sa kabilang panig naman ng ating EDSA, ang ating northbound, nagkakaroon tayo ng pagbabagal dyan sa may Estrella hanggang makarating tayo ng Guadalupe. Pagkaraan naman yan, masusundan ang pagbagal ng daloy ng traffic pagdating po natin yan sa area ng White Plains hanggang makarating tayo ng Santolan. After naman yan, tuloy-tuloy ang daloy ng traffic patungong northbound. Para naman sa ating C5 Katipunan southbound, nagkakaroon na tayo ng katamtamang pagbabagal dyan ho sa may JS Caler hanggang makarating tayo ng Aurora Katipunan. Asahan din natin na nagkakaroon na rin tayo ng build-up ng traffic dyan sa may area ng Libis. At pagdating naman po natin sa may C5 southbound, yung ating pong Ortigas, nagkakaroon na rin ng katamtamang pagbagal. After naman yan, tuloy-tuloy naman ang daloy ng traffic patungong southbound. Yung ating northbound naman ng C5, mga kaibigan, maganda pa naman ang usad ng daloy ng traffic at wala pa tayong naranasang pagbabagal. Maliban lang po dito sa area ho ng Libis area na nagkakaroon ng katamtamang usad ng daloy ng traffic. After naman yan, asahan naman po natin na katamtaman ng usad ng daloy ng traffic dyan po sa may Ateneo Gate 1 hanggang makarating tayo ng Grade 3. After naman yan, tuloy-tuloy naman ang daloy ng traffic patungong northbound. Paalala po sa ating motorista, ang number coding po natin ngayon ay mga plaka nagtatapos sa 9 at 0. At pinapayagan naman bumiyahe yung mga pribadong sasakyan sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Maliban lang po yan sa area ho ng Makati at Las Piñas. Nico, at para sa yes po, sir. So wala tayong aksidente sa torno mo sa ngayon? Yes po, sir. Wala pa po tayong naiulat na anumang aksidente sa mga oras po na ito. Ayun, maganda. At wala rin tayong obstruction sa mga kali na stalled vehicle. Yes po, sir. Wala pa po namang... Pero yung nauna sa iyo, yung naka-assign diyan, meron bang tinurn over sa iyo na report? Wala po, sir. At maganda pa naman po, sir, yung mga record po natin. Na-clear naman po natin agad po kung nagkakaroon po tayo na aksidente. Ay, salamat. So wala pala tayong problema ngayon, ngayong umaga. Safe Yes po, ang ating sir. mga motorista. Maraming salamat sa iyo, Nico Velasquez Wala ng nga naman MMDA. po. Magandang umaga po, sir. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Balanseng pagbabalita, walang takot, walang mamahayag. Radyo Inquirer 990. Walang bagyo. Walang bagyo, mga babayan. High pressure ridge, mainit, 34 degrees centigrade mamaya. Wala hong problema sa aksidente. Walang sunog. Wala tayong lindol ngayon. Ang mga, siyempre nililindol yung mga patayan sa mga drug pusher. 8 ang score, mga kababayan, ngayong araw na ito. Kasama na yung sa Bataan. Pero malaking balita galing po sa ibang bansa. Sa France, mukha yatang abay sinagasaan ng truck. Yung mga turista dyan sa Nice, France, 30 ang patay. Parang ganun ang dating. Ang tanong nawalan ba ng preno to o sinadya? Yun ang tanong, mga kababayan. Ang sinasabi nila, mukha yatang sinadya. Parang terror attack. Pinag-aaralan pa ko yan. At sa Amerika, nakakuha ng vice president si Donald Trump at ang kinuha niya ay yung governor ng Indiana, si Governor Mike Pence. Arlene de la Cruz, Jake Madarazo, Banner Story. At saka si Digong, siguro wala pa sa mga pahayagan ito ibang balita na ito.
hinirang niya si dating Presidente Fidel Ramos na maging special envoy natin dyan po sa China para simulan ang bilateral talk. Wala naman talaga tayo magagawa kung hindi bilateral talk. Sige po, magbe-break lang muna kami mga kababayan. Patuloy kayo mag-text sa atin 0920-837-9790. Arlene de la Cruz, Jake Madarazo, Banner Story. Banner Story. Oras natin, 6:34 ng umaga.